morning po. Morning. Okay. So, hayaan nyo naman po na basahin ko po muli ang ating passage. This time naman po sa Tagalog. Buksan natin ang ating mga Bibles sa Romans chapter 1, verses 14 to 17. And then, pagkatapos tatalon tayo sa chapter 5, verses 6 to 11. Ganito po ang sinasabi. Sa chapter 1, verses 16 to 14 to 17, ganito po ang sinasabi. May pananagutan akong mangaral sa mga Griego at sa mga barbaro, sa marunong at sa mga mangmang. Yan ang dahilan kung bakit nais kong ipangaral din dyan sa Roma ang mabuting balita. Hindi ko kinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Talon po tayo sa chapter 5, verses 6 to 11. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga ahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, natanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya, tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasa last installment na tayo ng ating message series na The Gospel, the Power of God for Salvation to everyone who believes. And in our journey for the past 5 weeks, I hope na mas lalo nating naintindihan ang lalim at lawak ng Ebanghelyo. At ngayon, ang pag-uusapan naman natin, ang pag-aaralan naman po natin, ay ang bunga nito sa buhay natin at ang bunga nito sa buhay ng Iglesia. Sino sa atin ang nakapanood ng movie na The Pursuit of Happiness? Yung kay Will Smith. Ang gumanap sa pangunahing tauhan na si Chris Gardner, si Will Smith, isa po siyang salesman doon. And iniwan po siya ng kanyang asawa. Tapos kinik out pa siya sa kanyang apartment ng kanyang landlord. At nag-iisa siya ngayong pinalalaki ang kanyang anak na lalaki. Dahil hindi naman siya laging mayroong transaction or benta. Siyempre, day to day lang ang kanyang provisions, no? So, kung saan-saan sila nakatira ng kanyang anak. And sa gitna nitong matinding dagok ng buhay, makikita sa kanya ang optimism at drive para maabot yung tinatawag na American Dream. Pag pinag-usapan ng American Dream, ang makita ito sa kanilang philosophy na life, liberty, and happiness. Yun yung tinatawag nilang American Dream. Sabi niya po sa
kanyang aklat at dito rin sa pelikula, sabi ni Chris Gardner, find something that you love. Something that gets you so excited, you can't wait to get out of bed in the morning. Forget about money. Be happy. So, ang tanong dito ay, agree po ba tayo or disagree? Let's have a raise of hands. Sino mag-agree sa sinabi ni Chris Gardner? Ang sabi niya, find something that you love, something that gets you so excited, you can't wait to get out of bed in the morning. Forget about money, be happy. Agree? Disagree? Meron nag-agree, biglang nag-disagree. Yung movie na ito ay inspirational. So, ang tanong ay, recommended ba? Ay, go ahead. Simple ang pagkakalahad ng kwento mo. At matatapos din ang mga, kumbaga ang sinasabi niya dito, matatapos din ang mga pagsubok sa buhay. Maaabot mo rin ang pangarap mo. Ganun lang ang mensahe ng kwento. Ngunit meron po akong criticism sa pelikulang ito. Doon sa sinabi, especially ni Chris Gardner, at saka sa philosophy ng movie na ito, na be happy. Ang problema po sa ating kultura ay ginagawa po nating layunin ng ating buhay ang kasiyahan. Imbis na produkto po ito ng pamumuhay ayon sa paglalang sa atin ng Diyos. Ano ba ibig ko sabihin? Ganito kasi ang nangyayari. Habol po tayo ng habol sa kasiyahan, pero hindi ito tumatagal sapagkat ang kasiyahan po ay isa lamang na emosyon. At alam naman po natin na ang emosyon ay nandyan, tapos mamaya, mabilis na nawawala. Pero gano'n ang sinasabi natin, mabilis natin tinuturuan ng bawat isa, sinasabi natin, be happy. And so, hindi ako agree doon. Hanap dito, hanap doon ang ginagawa natin, ngunit hindi napapasa atin ang happiness sapagkat emotions fade quickly. Mabilis itong nawawala at dahil dito, kalat po tayo. Walang focus sa buhay. Kung ang paalala ay be happy, kailangan ko ngayong tanungin. On the basis of what? Sinasabi mo sa akin na maging masaya ako? On the basis of what? Ano ang pamantayan ng pagiging masaya? O ano dapat na aking maging pamantayan sa aking kagalakan? Naiintindihan ko yung sinasabi ni Chris Gardner na forget about the money. Pero ano dapat ang batayan ng kasiyahan? Ang batayan ba based sa movie, ang batayan ng kanyang kasiyahan po ay yung American Dream. It's something that you love. American Dream. It's something that they dream about. Pero if sooner or later I can get disappointed dito sa batayan na ito, or if I get frustrated by this something that I love or dream about, then at the end of the day, itong happiness na ito is not really lasting. Hindi ito forever. So, asan ang happiness doon? May saysay pa ba ito? Mukhang ang hinahabol lang natin, parang bula. Mabilis na nawawala. Baka iniisip po natin, ay si Pastor anti-happiness. O kontra sa kasiyahan ako, or killjoy ako, KJ. Don't get me wrong po, I'm all for happiness and joy. Pero ang paghabol dito o paghabol doon sa happiness ay hindi ang ultimate purpose kung bakit tayo nilalang ng Diyos sa kanyang larawan at wangis. Hindi yan ang ultimate purpose kung bakit niya tayo niligtas sa pamamagitan ng kanyang anak. Hindi po yun ang ultimate purpose. Ang title po ng ating message sa umagang ito mula sa Romans chapter 1 verses 14 to 17 at saka chapter 5 verse 6 to 11 ay, Who is my ultimate joy? Who is my ultimate joy? At doon pa lang sa title,
more or less meron na tayong hint kung saan patungo ang ating sermon. Hindi ko sinabi na what is my ultimate joy, kundi who is my ultimate joy. It is a person. Sa scriptures, pinapahayag sa atin na ang lakbayang Kristiyano, simula sa buhay na na-experience natin, itong natatamasa natin, simula sa buhay na ito, patungo sa muling pagkabuhay, ay hindi magiging madali. At yun yung ating pag-aaralan next month. Sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 7:13-14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. Ang utos po niya ay pumasok tayo sa makipot na pintuan. Pero, next sentence, pinapaliwanag po niya kung ano ang daan patungong kapahamakan. At ang dinaraanan na yun, ang dumadaan doon sa malapad na daan ay dinaraanan ng marami yung papuntang kapahamakan. Ngunit sabi niya, makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang nakatatagpo. Yan. Kaunti lang talaga. Ganun pa man, hindi sinabi ng ating Panginoon na hindi tayo maaaring maging masaya. Inutos pa nga niya na magsaya ang mga anak ng kaharian. Observe po natin kung paano sa iisang sermon pinagsama ng Panginoon yung command na magsaya and at the same time maghanda sa parating na pag-uusig. Dito sa John 15:11, sinabi ng Panginoon, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapa sa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ganon ang buhay Kristiyano. Kaso, bakit marami pa rin ang nagugulumihanan kahit nananampalataya na kay Kristo? May sinabi po si C.S. Lewis, yung author ng Chronicles of Narnia, sa kanyang aklat na The Weight of Glory. Pakinggan lang po natin. Sabi niya, if we consider the unblushing promises of reward and the staggering nature of the rewards promised in the Gospels, it would seem that our Lord finds our desires not too strong, but too weak. We are half-hearted creatures, fooling about with drink and sex and ambition when infinite joy is offered us. Like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. We are far too easily pleased. Excuse lang po. Tatagalogin po natin. Pag tinagalog po natin, kaya ako nag-excuse me dahil medyo matapang ang magiging dating. Ganito po ang maririnig po natin kapag sinalin po natin ito sa Tagalog. Ang pinagkakaloob po sa atin ng ating Panginoon ay ang kaganapan ng ating mga highest desires at yung ultimate purpose kung bakit niya tayo nilalang sa kanyang larawan at wangis at niligtas. Natulad sa isang napakasayang bakasyon, ganon ang inilaan niya para sa atin. Pero baliwala sa atin yon. Dahil mas gusto natin maglaro, maglokohan at gumulong-gulong sa tinaihan ng kalabaw o sa putikan o sa pabuyan. Ganon tayo. In previous weeks po, pinag-aralan po natin, daanan lang natin yung pag-aaral natin sa message series. Tinanong natin in week 1 kung ano ang Ebanghelyo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. And in week 2, tinanong natin, bakit ba mahalaga ang Ebanghelyo? Alam natin na ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Mahalaga ngayon ang Ebanghelyo dahil pinakikilala nito sa atin na may Diyos. At nagsasakdal siya ng katuwiran mula sa tao, sa bawat isa sa atin, ngunit pinili nating lapastanganin ang kanyang pangalan. Kung kaya't nanganganib tayo mapahamak sa kahatulan. Week 3.
Pinag-aralan natin ang requirement ng Diyos para sa ating kaligtasan. Na ang hiling ng katarungan ay matuwid na gawa. Kaso hindi natin ma-meet yung pamatayan na yun. At siningil ito ng Diyos sa kanyang anak. Siya ang tumanggap ng hatol na dapat para sa atin. Sabi nga ni Pablo, diba, in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. Just as it is written, the righteous shall live by faith. So yun ang requirement ng Diyos, katuwiran, para matugunan ang hiling ng katarungan. And in the fourth week, last week, tinanong natin, who is God rescuing? Sino ang mga objects of salvation? Answer, ang bawat nananampalataya kay Kristo, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So hindi lamang mga Hudyo na nakakakilala kay Kristo o kumikilala sa Kanya, ganon din sa mga Griego. As we gather around God's Word, mga kapatid, nawa ma-appreciate po natin sa kabila ng ating mga kalikuan ang katapatan at kagandahang loob ng Diyos. At panalangin ko po na matagpuan po natin siya sa Kanyang salita at makilala siyang matuwid at maawain upang makatugon tayo ng maayos sa pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay po sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, dalawa po ang ating magiging tanong sa ating passages. Number 1, why is the gospel the message of great joy? And because we are a gospel people, who is my ultimate joy? Why? Ang first question, why is the gospel the message of great joy? At ang pangalawa, because we are a gospel people, who is my ultimate joy? Who is my ultimate joy? Ngayon naman, this leads us doon sa ating passage sa Romans chapter 1, verses 14 to 16. Buksan po natin ang ating mga Bibles. At ganito po ang sinasabi. Sabi ni Apostle Pablo sa verses 14 to 16, I am under obligation both to Greeks and to barbarians. Pag sabing barbarians, ito yung outside the Roman Empire. Nag-uusap kami ni Kyle kanina tungkol sa pinag-aralan nila sa world history at kung paano bumagsak ang Roman Empire. Tinuro sa kanila ng kanilang professor o ng kanilang teacher kung sino itong mga barbarians at sila yung naging, later on, naging reason ng downfall ng Roman Empire. So, sabi ni Pablo dito, I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So, for my part, I am eager to preach the gospel to you, also who are in Rome. So, sinasabi dito ni Pablo sa verse 14 ay, may tungkulin siyang ipahayag ang ebanghelyo hindi lamang sa mga Griego, pati na rin sa mga nasa labas ng imperyo. Hindi lamang sa mga marurunong, pati rin sa mga hindi nakapag-aral. So for my part, sabi niya, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. So dito pinapaliwanag ni Pablo kung sino ngayon ang recipients ng gospel, ng kanyang ministry. At habang sinusulat ni Apostol Pablo ang liham para sa mga taga-Roma, kasalukuyan pong nagkakagulo yung church. Nagkakagatan po yung mga miyembro, yung mga Hudyo at mga Hentil. Nag-aaway sila at iisa lang ang tanong sa kanilang isipan, maliligtas baga ang tao kung tatalima siya sa kautusan ng mga Hudyo? Kasi yun ang ini-insist ng mga Hudyo. Kailangan kayo magpatuli, kailangan kayong sumunod sa mga kautusan ng mga Hudyo para matanggap kayo sa kaharian ng Diyos. So dito sinisettle ngayon ni Pablo etong issue nila. And in seeing this, Paul exposes them yung kanyang desire, yung kanyang heart. He tells them, I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So for my part, sabi niya, I am eager to preach the gospel. Eager to preach the gospel. Ramdam natin ang kanyang excitement. Pag tinagalog natin ito, makikita natin na nasisiyahan siya. Ganado siyang ipangaral ang ebanghelyo.
to Greeks, to barbarians, to the wise, to the foolish, both to the Jews and to the Gentile. Ganado siyang ipangaral ito. At the same time, he sees the urgency rin. Meron ding urgency ito. Kailangan niyang pumunta sa Roma, pumunta doon sa community in Rome para makapag-minister sa mas madaling panahon. A question mark sa ating isipan, and siguro pag in-apply na rin natin sa ating mga buhay. Number one, bakit ba nagagalak si Pablo na ipahayag sa kanila ang magandang balita? That's one. Pero, in extending yung application dito sa atin, siguro ang tanong sa atin, ako ba ay nagagalak na ipangaral din ang Ebanghelyo? Maririnig ba ito sa akin sa aming tahanan, sa aming household, sa aming mga pamilya? Naririnig ba ito sa aking bibig? Tingnan natin anong sagot ni Apostol Pablo dito. Bakit ba siya nagagalak na ipangaral ito? Verse 16. Sabi po niya, "For I am not ashamed of the gospel." Analyze lang po natin itong salitang ashamed of the gospel. Hindi niya po sinabi na I am shamed for the gospel, kundi ang sinabi niya, I am not ashamed of the gospel. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Itong salitang ashamed of the gospel, ang origin po nito ay parang ganito. Ikinahihiya akong ang ebanghelyo dahil wala o kulang ako sa pagkaunawa. There is a lack of understanding the gospel. That is why you are ashamed of it. Ganoon naman talaga eh. Bakit ba natin kinahihiya ang ebanghelyo? Bakit hindi ito naririnig sa atin? Dahil kulang tayo sa pagkaunawa, kulang tayo sa aral. Mas maraming bagay tayo sa buhay natin na pinag-aaralan, pinagtutuunan ng pansin, pero yung bagay na nagligtas sa atin, yung bagay na nagbigay sa atin ng magandang balita, yung nagbukas sa ating mga mata at sa ating mga tenga para marinig ang tawag ng pastor, para makita natin ang kalwalhatian at kagandahan ng tagapagligtas. Mukhang ito ang hindi natin pinagtutuunan talaga ng oras at panahon. And that is why ito ang pinagmumulan ng pagiging ashamed of the gospel. But Paul tells us here, I am not ashamed of the gospel. Ano pa man ang gawin sa akin ng mundo, itapon man nila ako sa kulungan o sa piitan, ipapatay pa nila ako sa mga hayop, I am not ashamed of the gospel. Sabi niya. Yung isang salita kanina na sinabi natin, shamed for the gospel, or pinapahiya ako, kinuputya ako sa dahil sa ebanghelyo, nagmumula ito doon syempre sa pag-uusig. Kaya ako pinapahiya dahil alam ko ang ebanghelyo. So ngayon, lumalabas dito sa ating passage, ganito ngayon ang pakahulugan ni Apostol Pablo. Excited ako. Nasisiyahan ako na pumunta sa inyo, na ipangaral ang ebanghelyo sapagkat alam ko, nauunawaan ko ang ebanghelyo at hindi ko ito kinahihiya. Hindi ako kinahiya ng Panginoong Jesus. At alam ko ang lahat ng pagpapala na nakamtan niya para sa akin, kaya hindi ko ito kinahihiya. Pupunta ako sa inyo, magmi-minister ako sa inyo, alam ko may problema ang church. At karapat dapat kayo na marinig ang ebanghelyo. There was once a teacher who said, ganito ang description niya sa Christianity. There was once a teacher who said, Christianity is a thinking religion. Christianity is a thinking religion. Kung hindi natin pag-iisipan o pagtutuunan ng pansin ng pag-aaral ng mga katuruan at ang ating mga tinuturuan kay Kristo na mag-isip, wala tayong pinagkaiba sa mga kulto na tanggap lang ng tanggap, convert lang ng convert, ngunit hindi nag-iisip. Lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, maririnig nyo rin ito sa akin ngayon.
Dahil tungkulin ko po na mangaral. Nais ko pong sabihin, ang inyong pastor po ay nag-aaral. Because Christianity is a thinking religion. It is anti-ignorance. Hindi tinotolerate ng faith ang ignorance. At mas lalong hindi tinotolerate ng Panginoon ang pagiging ignorante sa kanyang harapan. Do not come to the Lord thinking na kung ano ang konsepto nyo ng Diyos, yun na yun. It must be based on His Word. It must be based kung paano niya pinahayag ang kanyang sarili. Pag tinignan natin ang bawat relihiyon dito sa mundo, whether it be Buddhism, Hinduism, Islam, may kanya-kanyang mga principles yan. Ang bawat relihiyon ay may mensahe. At ang mensahe nila ay para mag-convert. But Christianity is the only religion that tells you to think. Kaya nga maraming tao sa mundong ito hindi matanggap ang simplicity ng gospel. At nahihirapan din na unawaan ang ebanghelyo. The gospel tells us na ito ang layunin ng Diyos. Kaya niya binigay sa atin ang ebanghelyo ay hindi para mag-convert. Hindi para mag-convert. And therefore, hindi natin objective na mag-convert din. Madali po mag-convert. Ayaan mo lang sa church, mag-indoctrinate ka lang, yun na yun. Pero ang hinihiling sa atin ng Panginoon ay gumawa ng mga alagad, gumawa ng mga disipulo. Yung susunod sa Kanya, yung magiging tapat sa Kanya. At yun yung pinakamahirap. Kasi hindi lang sapat yung sasabihin mo, punta ka sa church, o ilang beses ka na nandito. Hindi ganun. Ang hinihingi po sa atin ay yung binago ni Kristo at magiging tapat sa Kanya. Hindi po layunin ng Diyos na mag-convert. Sabi niya, di ba? Go and make disciples of all nations. Hindi natin, dahil ang ating boss, hindi niya objective ang gumawa ng converts. Ganon din tayo. Hindi sapat sa atin ang convert. Kaya nga hinahanap natin ang bunga sa kanilang buhay. Hinahanap natin na nag-uugat sila. Nag-uugat ang salita sa kanilang mga buhay. Namumunga sila. Ang layunin ng Diyos ay magligtas ng mga nananampalataya kay Kristo. Nagliligtas ang Diyos. Salvation is from the Lord. Hindi convert. Salvation ang pinag-uusapan dito. One time meron po, namatayan, tinanong po ako. Ang namatay po yung kanyang kapatid. Nakakalungkot man. Pero, ang kiniklaim nitong kausap ko, nakakilala siya sa Panginoon. Sabi niya, nakakilala siya. So, ang problema niya ay kung nakakilala pa rin daw yung kapatid niya at kung nasaan yung kapatid niya. Sinagot ko, nakapag-minister ka ba sa kapatid mo? Sabi mo, kapatid mo. So, nag-minister ka ba sa kanyang gospel? Ang sagot niya sa akin, nag-church naman siya, pumupunta siya dito sa iba't ibang church, patalon-talon daw. Nag-aaral naman daw. Doon ako medyo, sharp ako pagdating sa mga ganyang klaseng mga salita na Christian naman daw, pumupunta sa iba't ibang church, nag-aaral naman. Hindi niya sinagot ang aking tanong kung nag-minister siya sa kanyang kapatid. So sabi ko, hindi ka sigurado kung nakarinig ng ebanghelyo yung iyong kapatid sa makatuwid. Hindi ka sigurado kung naintindihan niya na si Jesucristo ang tanging daan. Sabi niya, hindi. So sabi ko, sa tingin mo,
kung hindi siya nakakilala kay Kristo at hindi ka nakapag-minister sa Kanya, at wala naman din siyang church, wala tayong alam na church na nag-minister din sa Kanya, lahat tayo accountable sa Panginoon. Therefore, sasabihin ko sa iyo, sadly, dahil hindi ka nag-minister sa Kanya, accountable ka sa Panginoon dahil sa isa yung kapabayaan. Ngayon, natanong mo sa akin, asa ng iyong kapatid? Ligtas ba siya? Sadly, sasabihin ko sa iyo based sa scriptures, hindi. Hindi. Wala siyang church. Walang church na nag-minister sa kanya, pero patalon-talon siya. Tapos ikaw na pinakamalapit na nakakilala sa Panginoon, wala ka rin ginawa. Hindi mo pwedeng sisihin ng Panginoon sa iyong kapabayaan. Nalungkot siya, sabi niya. Nalungkot naman ako dyan. Sabi ko, alam ko na matayan ka. At naiintindihan ko ang sitwasyon mo ngayon. Pero since kinanong mo ko, sasabihin ko sa iyo yung totoo. Marami sa atin ganyan ang approach sa Ebanghelyo. Alam natin, salvation is from the Lord. Pero pagdating sa ating mga mahal sa buhay, pagdating sa ating mga kaibigan, pagdating sa ating nanay, pagdating sa ating tatay, ang humahad lang sa atin ay yung kanila, yung maraming humahad lang. Maaaring may natanggap tayo na hindi magandang salita. Marami tayong dahilan. Kesyo baka mawalan ako ng mana, kesyo marami. So ibig sabihin, mas mahalaga pala lumalabas sa mga priorities natin. Yung mga bagay sa mundong ito. Pero hindi natin nakita kay Pablo. Sabi niya, pagmamadali ako, pupunta ako dyan. Excited ako na pumunta sa inyo. At ipangaral sa inyo magandang balita. Ito ang dahilan at nagagalak siya. Ang Ebanghelyo, ang mensahe na nagbibigay ng walang hanggang kaligtasan. First point. Ang tanong natin ay, why is the gospel the message of great joy? First point. So verses 14 to 16. It is the message that God gives eternal salvation to believers in Christ. It is the message that God gives eternal salvation to believers in Christ. Punta naman tayo sa Romans 5, 6 to 10. Habang hinahanap natin yung Romans 5, 6 to 10. Sa project management po, whenever we undertake a new project, we always count the cost and benefits. Laging ganyan yan. Pag may bagong project, pag may bagong activity, laging kailangan natin i-count yung cost at saka benefits. Tinitignan natin kung magkano yung gagastusin, magkano yung ilalabas na funds, at tinitignan natin kung ano ba yung magiging balik nung pag-invest doon sa kung construction man yun o kung anumang paggagastusan nun. It is always good news na makikita natin sa ating mga computations that benefits outweigh the costs. Sa Ebanghelyo ni Kristo, may halagang binayad po ang Ama para dumaloy ang lahat ng pinangakong pagpapala sa atin. Uulitin ko. Salvation is free, but there is a cost. It has value. It is not cheap. Tingnan natin. Sa chapter 5 verses 6 to 8, ganito po ang sinasabi ni Pablo. For while we were still helpless, at the right time Christ died for the ungodly. For one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man, someone would dare even to die. But God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Dito sa verses na ito, Paul paints a very grim and sad picture of man. Sabi dyan, while we were still helpless. May helplessness ang tao. Sa Tagalog, ang ginamit, mahihina. Pero itong helplessness na ito,
Impotence ang pinag-uusapan. Walang kapangyarihan na iligtas ang sarili. Walang kapangyarihan para mamatay para sa kanyang sarili o tubusin ng kanyang sarili. Bakit daw tayo mahihina, sabi ni Pablo? Why were we helpless hanggang saan ba umabot itong kasalanan natin? Tingnan natin yung lawak at lalim ng ating helplessness. Sa Romans chapter 3 verse 10, ganito po ang sinasabi ni Pablo. Urong lang tayo ng konti bago tayo para maintindihan natin itong sinasabi niya sa Romans chapter 5. Urong lang tayo sa Romans chapter 3 verse 10. At sinasabi po niya dito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sabi niya, gaya ng nasusulat. Kaya niya sinabi ito dahil may reference siya sa Old Testament. Ang pinatutukuyan niya dito ay ang Psalm 14 at saka Psalm 53. Nakasulat po doon, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Nabasa natin sa Romans chapter 1 na kilala natin ang Diyos. Kilala ng tao ang Diyos. In so far as sa kanyang pinahayag ukol sa kanyang kalwalhatian, ukol sa kanyang katarungan at katuwiran. Pero sa ating pagkilala sa kanya, hinahanap ba siya? Dito sa Romans chapter 3, lumalabas, kahit na ganun ang kanyang pahayag sa atin, hindi natin siya hinahanap. Therefore, ibig sabihin, apektado po ang ating isipan dahil sa ating kasalanan. Dahil ang laman ng ating isipan, ang laman ng isipan ng tao ay kasalanan, pinanawan po siya ng karunungan. There is none who understands. Therefore, there is none who seeks God. Dahil sa karumihan ng kasalanan, apektado ang ating pag-iisip, apektado ang ating diwa. Tuloy natin. Romans 3:12, sa verse 12. Punta tayo. Proceed. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang nagsasalita dito yung sumulat ng Psalm 14 at saka 53. Kaya parang patula siya. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Dahil po ang ating pag-iisip ay may bahid na ng kasalanan, lumalabas ito ngayon sa ating mga gawa. At kung hindi sasawatain ng Diyos ang tao, together they have become worthless. Worthless. Tuluyan nating sisirain ang ating mga buhay sa kasalanan. And therefore there is none who does good, there is no one, not even one. Tuloy tayo sa verse 13 and 14. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Sinabi po ng Panginoong Jesus, one time in His sermons, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Dahil ang puso ng tao ay puno ng kasalanan, lumalabas ito sa ating bibig. Ang lalamunan daw natin dito sa Romans chapter 3 ay para raw libingang bukas. Kapag binuksan ba ang libingan, ano ang nakikita natin? Buto? Ano ba? Malinis ba? Baho. Baka naiisip natin ngayon, kasi magagara yung mga kabaong. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Noong unang panahon, pag nilibing mo ang tao, kahoy lang. Tapos pag binuksan mo, ano makikita mo? Bangkay, di ba? Minsan, may mga insekto pa. Di ba? At kung yung namatay ay may sakit, syempre, exposed ka rin doon sa ikinamatay niya. So, sa makatuwid, lahat ng karumihan, exposed ka. Ganun daw ang ating lalamunan, sabi ng Diyos, sa kanyang harapan. Kitang-kita niya ang lahat ng karumihan at kapulukan sa ating mga puso. So, ganito ngayon kalubha ang kalagayan natin.
Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila, imbis na magsabi ng totoo, ng bubudol. Diba? Uso yan. So kung itatranslate natin ito ngayon sa salita natin, sasabihin, puro ka budol. Nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Lahat ng masasakit, lahat ng mga masasamang salita, doon lumalabas. Imbis na katotohanan, imbis na pagpapala ang lumalabas. Bakit? Kasi it reflects the heart. Punta tayo sa verse 15 naman. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Matatandaan natin yung isang verse sa Romans 10 na may kinalaman, ang ating mga paa ay may kinalaman sa pagdadala ng magandang balita. Kaya ganda ng mga paa na nagdadala ng mga magandang balita sa iba't ibang lupain. Imbis na nagdadala tayo ng kapayapaan at magandang balita, imbis na magdala tayo ng buhay, ang mga paa ng tao ay nagdadala ng kamatayan, kagibaan at kahirapan. Ganyan ang kasalanan. Verse 17, at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. So, dahil ang kanilang pag-iisip, yung kanilang paggawa, ang kanilang mga puso, pananalita at ang kanilang mga paa ay nadungisan ng kasalanan, pati ang kanilang mga mata ay apektado. Nabulag ang tao to the point na hindi niya makilala ang kapayapaan at pinipili niya na maging kaaway ng Diyos. Kaya nga, sinasabi natin, hindi pwedeng ma-convert yan. Pinipilit natin na i-convert ang tao, hindi mako-convert yan hanggat hindi Diyos ang kikilos sa buhay niya. Kahit anong aya natin, minsan may tanong tayo sa ilan sa atin, o bakit noon? Parang meron pa tayo hugot eh. Bakit noon nung inaaya namin, ikaw hindi ka pupunta dito, bakit ngayon at ayasi ganyan, pumunta ka, nagpabaptize ka pa, ganyan. Hindi pa tayo natutuwa sa nangyari. Tayo lahat ay may part doon. Pero uulitin ko po, kaya hindi convert ang layunin ng Diyos ay dahil hindi kaya ng convert na i-convert ang kanyang sarili sapagkat patay po siya sa kasalanan, bulag po siya sa katotohanan. Hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Pinipili niya na maging kaaway ang Diyos. Hindi. Pag tiningnan natin sa verse 18, sinasabi, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. We are God haters. Pagbalik natin sa Romans 5:6, while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. Tayo ay ungodly. Anti-God tayo. Masasama. Nawalay tayo sa Diyos. Tapos pag tinignan natin sa verse 10 ng chapter 5, if while we were enemies, mga kaaway tayo ng Diyos na dapat puksain. Habang binabasa ko ito, natatandaan ko yung mga iba't ibang kaaway ng Israel sa Old Testament. At ang utos ng Diyos, na matagal na panahon na akong nagpapasensya sa kanila. Puksain niyo sila. Tingin natin okay lang. Binabaliwala po natin ang babala na napopuot ang Diyos sa lahat ng uri ng kalikuan at kasamaan. At ang sinasabi natin, we think God is all glad with us and we are not really that bad. Meron ka pang kabutihan sa iyong mga puso. Hindi ka ganyan. May mabuti pang natitira sa iyo. Minsan sinasabi pa natin, di naman galit ang Diyos eh. O sa pamumuhay natin, sinasabi natin sa ating mga labi, kilala natin ang Diyos. Pero sa pamumuhay natin, wala namang Diyos. Ganyan ang attitude ng tao
sa Diyos. At kung iiwan niya tayo sa ating mga kasalanan, ganito tayo mamumuhay sa lupa. Sa kanyang kagandahang loob sa ating pinadala ng Ama ang Anak, upang siya ang mamatay para sa mga tulad natin, mga masasama, mga kaaway. And as a demonstration of God's love, Christ died for you and me. Balikan lang po natin ulit ang Romans chapter 5 verses 6 to 8. Sinasabi ni Pablo sa verse 6, sapagkat nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masasama. Si Kristo ay namatay. Tayo yung mga masasama. At pinadala siya ng Ama para mamatay. Para kanino? Verse 7, sapagkat ang isang tao ay bahagya ng namatay or bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mangangahas mamatay. Ang problema po sa atin, wala po sa ating matuwid. Wala rin sa ating mabuti sa harapan ng Diyos. Wala. Hindi tayo katanggap-tanggap. Kung susumahin ang problema natin, hindi tayo qualified dito sa verse 7. Verse 8, datapwat, ipinagtago, datapwat, yun yung magandang salita doon. Datapwat, sabi niya, ganun pa man, ipinagtago bilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Nung tayo lugmok na lugmok sa kasalanan, nung tayo'y lugmok, lubog na lubog, walang kapag-apag-asa, inhandog ng Diyos ang kanyang anak. Hinandog niya ang kanyang anak in historical past para hindi na tayo magbayad pa sapagkat di naman natin talagang kayang bayaran ang ating pagkakautang sa Diyos. Ito yung reality for us, God's people. The righteous ones who continue to believe. Wala na tayong utang. Wala tayong kailangang bayaran. Wala tayong kailangang patunayan sa harapan ng Diyos. Kaya nga sinasabi natin na libre ang kaligtasan, ngunit may halaga ito. Salvation is free, but it is not cheap. God paid the price to give us new life in Christ. At dahil sapat at ganap ang ginawa ni Kristo, tinanggap ito ng Ama na kabayaran para sa ating mga kasalanan. At pinuhos sa atin ang pagpapala ng kaligtasan. Chapter 5, verses 9 to 10. Sinasabi dyan, much more than, higit pa, lubha pa, sabi niya, ang biyaya ng Diyos. Much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him, through Jesus Christ. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more having been reconciled, we shall be saved by His life. Higit pa raw ang biyaya ng Diyos sa atin sa Panginoong Jesus. Tayo raw ay napawalang sala. Absueldo na ang ating kaso, ibinilang pa tayong matuwid. Pinakipagkasundo sa Diyos, hindi na tayo kaaway ang tingin sa atin at binigyan pa tayo ng panibagong buhay. Saan ka makakarinig? Kahit anong justice system sa mundong ito, hindi maibibigay sa iyo ito. Kaya nga Diyos lang ang just and justifier of those who have faith in Christ. Kaya nga, sabi natin, there is security of salvation in Christ. And because of this, we are blessed. We are happy. The gospel people are a happy people. We are a happy people. Pero dito po ba natatapos si Pablo? Hindi. Kanina sinabi po natin na may urgency and joy si Pablo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Ano kaya ang nakita niya sa Ebanghelyo na lubha niyang kinagalak? It's not justification and it is not reconciliation. Oo, yun ang blessings.
Pero at the center of the good news, at the center of the message, of this happy message from God, marami sa atin nakafocus doon sa blessings. Si Pablo hindi. At the center of the good news, what makes the good news so good is this. Verse 11. Sabi niya, and not only this, but we are also exalt in God through our Lord Jesus Christ. Kanino daw siya nasisiyahan? Kanino daw siya nagagala? Kanino siya nagbibigay ng kanyang papuri? Nagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa pamamagitan niya, itinamo natin ang pagkakasundo. Through Him, we have received the reconciliation. Yun pala. Yun pala ang dahilan ng kanyang kagalakan. Natumbok niya, ito ang dahilan ngayon ng ating kagalakan. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagbubunyi. Nawalay tayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Dahil kay Adan, nawalay tayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit inilapit tayo ni Kristo sa Diyos. Ever since the beginning, ito na ang layunin ngayon ng Diyos. Tinatanong natin kanina, ano ba ang nagbibigay ng kasiyahan? Bakit hindi dapat habulin ng kasiyahan na as if yan ang layunin ng aking buhay? Ito ngayon ang layunin ng buhay. Kapag tinignan natin ang Genesis, balik tayo sa simula, kung paano likain ng Diyos ang mundo at lalangin ng tao sa kanyang larawan at wangis, kapag binalikan natin ang kanyang pagpapala, ang kanyang tipan sa sanlikha, iisa lang ang pinapahayag ng Scripture. Nilalang tayo ng Diyos upang maging malapit sa Kanya. Upang masiyahan tayo sa Kanya. Yun lang. Upang maging malapit sa Kanya at masiyahan tayo sa Kanya. Bakit ba bumaba si Jesus? Bakit kailangan niyang ilapit tayo sa Ama? Sapagkat iyon naman talaga ang layunin. Bumaba siya upang ilapit ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng buhay at kamatayan ng kanyang anak. Si Kristo, ginawa niya ang hindi ginawa ni Adan. Inayos niya ang pagsasama natin sa Diyos. Ibinalik niya tayo sa piling ng ating mapagmahal na manlilikha. Therefore, what makes the good news good? What is our ultimate joy? Verse 11, Christ is the good in the good news. He is our ultimate joy. As we draw this series to a close, take comfort mga kapatid, because there is hope for you and me in Christ. It is because of Him and His work in life and death that makes the good news the good news. Siya ang pamamaraan ng Diyos upang ipagkaloob sa atin ang mga pagpapala ng kaligtasan. Ang pagpapawalang sala at pagbibilang na matuwid, ang pakikipagkasundo sa Diyos at kaloob ng bagong buhay upang di na tayo mawalay pa sa unang nagmahal at patuloy na nagmamahal sa atin. Truly, the gospel is the power of God for salvation of everyone who believes. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iukod po natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo na lang.